Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis. Payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Kung hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Now, mag-schedule lang ang mga kabataan o yung mga maski hindi nag-aaral, sila mag-schedule. Huwag na yung mga politician mag-schedule ng rally. Isa lang. Isa lang po rally natin at susuportahan po natin lahat. Hindi ba baka sabihin na naman na doon sa Malacanang na inciting to sedition yung para sila sabihin? This is supposed to be a free country. Pwede natin sabihin lahat ang gusto natin. So, kung ang sadya nila ipagtakpan tong kalukuhan, mali po yun. Kailangan po sabihin natin, at liwanag na si mga Diskaya, 3 years, 31 billion ang binigay nila. Sino nagbigay? Mga powerful. Sino nagbigay? Yung mga nasa Congress. Kay Speaker, dalawa lang tinuturo. Speaker at saka Saldico. Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino naman ang may-ari o boss ang dalawa? Presidente. So si Presidente naman, oy, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Ayun, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor diyan mag-resign lahat. Marami naman matitino, mga leaders, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero hindi po, ang dapat mag-resign ang presidente dahil command responsibility niya ito. Siya namumuno. Sa mga ibang countries, nagre-resign po agad yung mga leaders. Sa hiya. Yung mga iba, nagpapakamatay pa. Kung yung mga iba, mga kabataan lang recently sa Madagascar, tanggal yung Prime Minister, kabataan nag-rally, matatapang sila. Pero naniniwala ko mas matapang ang mga Pilipino. Sino ba leader natin sa Pilipinas na ibinoto natin? President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya tumitingin sa mga budget. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Ngayon, dalawang bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun, iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi, graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo ng sigaw ng graft and corruption, wala po mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Ang suggestion ko po, siya ang leader, siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan para malinis, maniwala tayo lahat. Dahil kami rin sa Ilocos Norte, lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na Ghost Project, saka masama ang pagkagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako dahil ako binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. So nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Marami po silang nakita. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserve ko yung mga iba. Papakita ko lang kung anong klase flood control. Meron sila sa Bintar, Parparoro, Bintar. Isa lang po ito. Marami pa po susunod. Ay, grabe itong pasabog ni Manong Chavit Singson, mga kababayan. At ito ay short clip lamang po dito po sa naging live stream niya kanina, no, kung saan nananawagan po siya, no, na magkaisa po itong ating mga kabataan na magsagawa po, no, ng mapayapang pagkilos, no, upang panagutin itong mga corrupt dito po sa ating gobyerno, especially na panawagan na mag-resign na po itong ating Pangulong si Bongbong Marcos, no. Kasi personally para sa akin, mga kababayan, hindi talaga natin, no, ma-achieve yung ating minimithi o gustong mangyari kung hindi po tayo nagkakaisa, no. Kasi kung mapapansin nyo po sa mga nagdaang rally na nangyari, lalo na yung September 21st, no, na kung saan iba't ibang lugar po yung pinagdausan po nung rally. May Trillion March, tapos meron ding samahan po ng mga
DDS o yung mga sumusuporta po kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. So doon pala makikita na natin na hindi nagkaisa yung mamamayang Pilipino dito po sa nangyaring panawagan tungkol sa korupsyon, no. Ito ay malawakang korupsyon, mga kababayan, at ito na yung masasabi natin na pinaka-worst sa history ng ating bansa pagdating po sa pangungurakot. Talagang kinilabutan ako dito sa panawagan po ni Manong Chavit, no, na hinihikayat niya po yung ating mga kabataan and also yung mga anak po ng mga general, anak ng mga pulis, na hayaan po na lumabas sa kalsada at sila mismo, no, yung magsagawa ng pagkilos upang kalampagin itong ating gobyerno, no. So wala naman siyang sinabi dito na masama, na manunog o maging bayolente. So ilabas lang nila, i-express nila yung kanilang nararamdaman, yung kanilang galit. Kasi mga kababayan, totoo naman talaga, yung kabataan, yung magsasuffer nito eh. Hindi na etong sila Manong Chavit, hindi na, kasi palipas na yung mga buhay ng mga yan, matatanda na sila at konti na lang yung na lalabing araw nila dito sa mundo. Kumbaga nalalabing mga panahon. Kaya sila gusto nilang makagawa ng iiwan nila, no, na legacy sa ating mga kababayan, especially sa ating mga kabataan, lalo na yung sa mga kabataan na magkakaroon pa ng pamilya, mga anak-anak, no, na sila po yung magsasuffer talaga nito. So nasabi nga dito ng isang nasa likod dito ng camera na baka sabihin daw na ito ay exciting to sedition, no. So sinabi naman po ni Manong Chavit na nasa freedom country tayo, no, malaya tayong makapaglahad ng ating saloobin. At then again, wala naman po sinabi si Manong Chavit na maging bayolente po itong ating mga kabataan, no, na sa kanilang isasagawang rally. At nais niya lang ipabatid na kung may ganitong pagkikilos ang ating mga kabataan, ay handa po siyang suportahan itong kanilang ipaglalaban. So para sa akin, mga kababayan, it's time na mag-ano tayo, magkaisa tayo at iset aside muna yung kulay ng politika, dahil at the end of the day tayo din po ang magsa-suffer niyan eh. Habang ang ibang mga tao sa gobyerno ay talagang patuloy na kinakamkam yung kaban ng bayan. Kasi habang papatagalin pa natin 'to, mga kababayan, eh talagang mas malaki ang mawawala po sa atin. Yung kailangan lang kasi natin, mga kababayan, is unity, no? Yung pagkakaisa po nating mamamayang Pilipino, dahil tayo po dito yung agrabyado at hindi po yung mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. At maging ako, hindi din naman ako pabor dito sa lahat ng mga nakaupo sa gobyerno ay mag-resign, no? Kasi totoo naman talaga na may mangilan-ngilan na talagang tapat naman sa kanilang sinumpaang tungkulin at handa naman po talaga silang tumugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan, no. Kumbaga na-outnumbered lang talaga sila nitong mga makasarili at talagang may pagnanasa po talaga sa kaban ng bayan. At maging ako, naniniwala din ako na dapat alam ng Pangulo at siya po ang pinakaano head of state ng ating bansa. Dapat alam niya lahat ng nangyayari sa kanyang tahanan, no, yung mga cabinet members, lahat ng ahensya ng gobyerno. Dapat alam niya, kasi kung hindi, maaaring pinagtatakpan niya lang or talagang meron siyang hindi ginagawa na dapat gawin niya, no, bilang isang pangulo ng bansa. Kasi supposedly dapat alam niya yan, mga kababayan, dahil siya yung pinaka last touch ng lahat eh. At siya yung pinaka dapat sundin, no, ng kanyang mga ahensya, kanyang mga cabinet members, no. At mahirap paniwalaan yung ganitong mga issue na talagang nakatutok sa kanila yung blame ng mga isyung nadidiskubre, mga nahahalungkat. Kaya talagang kung gusto mong paniwalaan ka, no, kailangan talaga magkaroon ka ng delikadesa. Kaya nga sinabi nga dito ni Manong Chavit na umpisahang imbestigahan itong lugar ni BBM, no, sa Ilocos Norte, kung saan napapabalita nga na napakarami ding ghost project dito sa kanilang lugar, at sabi nga ni Manong Chavit na may ipapakita daw siya at marami pang iba na ebidensya na irereserba niya daw, no. So ito ay
hindi naman magsasalita siguro si Manong Chavit 'no ng, walang, basehan. At alam naman po natin na si Manong Chavit ay, respetadong, tao 'yan at, pinakamalaking impluwensiya din 'yan sa mga politician 'no. Kagaya nga po ng, ginawa niya sa Uniteam noon na tinulungan niya po itong si BBM 'no na manalo 'no upang makakuha po ng boto. Kaya dito nga sa kabuuang live ni, Manong Chavit ay, nangingi siya ng pasensya 'no, nag-sorry siya sa lahat po ng mga mayors, governors, councilors league na, naengganyo o na ano, nakumbinsi na iboto itong, Marcos. Dahil naniniwala nga si Manong Chavit na akala niya magbabago daw itong pamilyang 'to, pero ito nga yung nangyari. Kaya lesson learned 'no, dito sa ating, nangyaring, pagpili ng ating mga leader. Kaya sa akin mga kababayan dito sa sinabi naman ni Manong Chavit dito sa kanyang live, yung pagkakaunawa ko dito is magkaisa po 'no, lalo na yung mga kabataan na magkaroon ng, iisang adhikain 'no. Dahil, tayo-tayo din ang, magbebenepisyo nito lalo na yung mga kabataan na magkakaroon ng pamilya sa mga susunod na panahon na sila po yung, kawawa dito kung hindi matutuldukan itong, malawakang korupsyon na ito. At up until now 'no, ilang buwan na ang nagdaan pero wala pang napapanagot, wala pang nakukulong at, pagulong-gulong ang investigasyon na hindi natin alam kung saan napapunta. Paiba-iba na yung ano, yung naratibo, nalilihis na po ng landas at, nanginginayang ako dun sa, ah, ah, naunang, investigasyon po ni Senator Marcoleta 'no. Sana yun na lang yung pinagpatuloy at, malapit na, sabi nga din po ni Senator Bongo na malapit na matumbok. Kaya lang, nililihis, pinipilit ilihis. Kumbaga sabi din ni Manong Chavit, isa po itong, diversionary tactic. So, again mga kababayan, itong panawagan ni Manong Chavit ay hindi marahas na pagkilos. Ito ay, malawakang, protesta maaari na peaceful, 'no, idaan natin sa peaceful at hindi naman natin kinakailangan maging bayolente 'no. Siguro magkaisa lang tayo upang yung ating tinig ay mas maging malakas at tumindig tayo at huwag tayong matakot lalo na sa mga taong may alam sa mga nangyayaring, hindi magaganda dito po sa paggamit po ng, pondo ng ating bansa. So again mga kababayan, kung gusto niyong mapanood yung kabuuang, live ni Manong Chavit Singson ay panoorin niyo po 'yan sa kanyang, Facebook page para mas maunawaan niyo po ng detalyado yung kanyang mga sinasabi. So again mga kababayan, ito po yung, nangyaring, rally ng mga DTS, UPI sa ano po 'yan, Manila Bay sa may Raha Sulaiman noong October 12 upang, kalampagin naman itong, Forbes Park 'no na pinangunahan din po 'yan ni ano, Congressman Kiko Barsaga. So again, maraming salamat mga kababayan at, God bless po sa inyong lahat.